Jinggoy Estrada. Hinatulang guilty ng Sandigan Bayan sa ilang bribery case kaugnay ng pork barrel scam. Nitong Biyernes, Enero 19, nilabas ng Anti-Graft Court ng Sandigan Bayan ang kanilang desisyon na panagutin si Estrada sa isang count ng direct bribery at 2 counts ng indirect bribery. Abot sa 9 na taon ang pagkakakulong para sa direct bribery habang mababa ang 2 taong kulong para sa indirect bribery. Ngunit hindi pa maaaresto si Estrada sa kanyang pag-apela sa desisyon ng Anti-Graft Court. Pinagbayad din ng Sandigan Bayan ng fee 3 million si Estrada dahil sa guilty verdict sa kasong panunuhol. Samantala napawalang sala naman si Estrada sa kasong plunder na may kaugnayan din sa pork barrel scam. Matatandaan na inakusahan si Jinggoy ng pagkuha ng abot sa 50 by FOM mula sa kanyang pork barrel kung saan pinadaan umano ito sa mga non-government organization na pagmamay-ari ni Janet Lim Napoles. Exonerating me of the plunder charge against me. That means to say that I did not steal anyone. I did not steal any money. I did not receive any money. That's why I would like to thank the magistrates of the Sandigan Bayan that after 1 decade my case has already been resolved. This is a vindication of my name, and I am emerging victorious at this point. But as to the conviction of the direct and indirect bribery, I am not a lawyer. I haven't read the decision, but I am so surprised since based on the information sheet, there was no bribery or indirect or direct bribery filed in the information sheet. It is only the case of plunder, and I have been already acquitted. I have been exonerated of plunder, and I will ask my lawyers to exhaust all legal remedies, all legal options available for me. Exonerated of plunder, and I will ask my lawyers to exhaust all legal remedies, all legal options available for me. Tigilan na lang ito nilang ginagawa mga pagpirma sa ano. Because that is, for me, that is what we are deceiving the people. No, kami sa Senate, well, I'm speaking on my behalf. Ako, I'm open to the economic provisions. To think from the Constitution with regard to the economic provision. Not political. For example, yung foreign ownership, utilities, etc. etc. Well, pagka ginawa nila yung People's Initiative, wala na kami control doon. Pagka they can do anything that they want. At sa kanilang sinabit na pinapipirma doon sa taong bayan na voting jointly, syempre yun yung tatalaw natin. Personal nga na narinig ni Senator Jinggoy Estrada nang basahin in open court yung naging desisyon ng Sandigan Bayan kaninang umaga at unanimous na yung ruling ng 5th Division ng Anti-Graft Court na hindi sapat ang ebidensya para mapatunayan na liable si Estrada sa kasong plunder. Naniniwala ang korte na yung dating Deputy Chief of Staff ni Estrada na si Pauline Labayen ang pinaka-nakinabang dito sa di umanong pork barrel scam. Ginamit raw ni Labayen na, by the way, hanggang ngayon ay at large pa rin yung kanyang posisyon sa opisina ni Estrada para makipagsabwatan kay Janet Lim Napoles. At bagamat nag-endorse si Estrada ng mga NGO na hawak ni Napoles para doon sa kanyang mga Priority Development Assistance Fund o PDAF projects, ay hindi naman daw napatunayan na siya ay may kinalaman dun sa mga pagpepeke nitong mga NGO na ito. It's a very big victory for us kasi from the start, this is what Senator Jinggoy has been saying, that he's innocent of the crime charge of plunder against him. Maging si Napoles ay acquitted din sa kasong plunder. At sa desisyon nga ng korte, sinabi rin na hindi kasi aabot sa threshold na 50 million pesos yung talagang transactions na napatunayang ginamit sa scam. Isa kasi sa elements ng plunder, dapat 50 million o mahigit ang kabuuang halaga ng ill-gotten wealth. Pero bagamat hindi pasok sa plunder, hindi raw ibig sabihin na hindi nagbulsa ng pera si Estrada dahil guilty siya sa isang count ng direct bribery. Nakita raw sa ebidensya ng prosecution
na may pumasok sa bank account ni Estrada na 1 million pesos para sa pag-endorse ng isa sa mga NGO na hawak ni Napoles. Guilty rin ang senador sa 2 count naman ng indirect bribery. Ito ay para naman sa pagtanggap ng kickbacks mula rin kay Napoles na si Ruby Tuason naman ang nag-abot sa kanya. Dahil sa mga guilty verdict na yan, ipinag-utos ng korte ang temporary disqualification ni Estrada to hold public office at may perpetual disqualification din siya para bumoto. Pero ayon sa mga abogado niya, tuloy lang ang trabaho ng senador. It's not yet final and executory. We still have the legal remedies to file our reconsideration or appeal. So, until it becomes final, he still can hold office. Nasa 8 to 9 years and 4 months na pagkakakulong ang sentensya para sa bribery at 2 years and 4 months hanggang mahigit 3 years naman sa indirect bribery. Pero hindi rin naman makukulong si Estrada dahil nga hindi pa final ang desisyon at iaapela niya pa ito. So sa ngayon, considered siya na naka-bail at yung dating mga pinost niya na bail bond at travel bond before the Sandigan Bayan 5th Division ay mareretain lang para sa kanyang temporary freedom habang inaapela niya. That means to say that I did not steal anyone. I did not steal any money. I did not receive any money. This is a vindication of my name, and I am emerging victorious at this point. Kwento ni Estrada, halos hindi siya nakatulog kagabi dahil kahit sino naman daw sigurong babasahan ng hatol ay kakabahan. Pero nagtataka raw siya na nasentensyahan siya ng pagkakakulong at iba pang parusa para sa direct at indirect bribery o panunuhol. Buong pag-aakala niya raw kasi ay yung kasong plunder niya lang ang pagdedesisyonan. Ani Estrada, iaapela nila ang bahaging ito ng desisyon ng Sandigan Bayan at naniniwala siya sa ating justice system. I am not a lawyer. I haven't read the decision, but I am so surprised since based on the information sheet, there was no bribery or indirect or direct bribery filed in the information sheet. It is only the case of plunder, and I have been already acquitted. I have been exonerated. Sa ngayon, Pinky, magpapahinga raw muna si Estrada. Wala rin daw siyang balak lumabas ng bansa nang walang paalam mula sa Sandigan Bayan dahil may pending pa rin siyang kaso rito. Balik sa'yo. Amor, meron na bang reaksyon ang mga kapwa senador ni Estrada lalo na kasama sa parusa yung sinasabi nga na suspension from public office? Yes, Pinky, mabilis na naglabas ng pahayag si Senate President Mig Zubiri. Anya, nirerespeto ng Senado ang desisyon ng Sandigan Bayan. Pero meron pa rin daw karapatan si Estrada na umapela dito sa Sandigan Bayan or kahit hanggang sa Korte Suprema. Kaya kailangan daw na gampanan pa rin ni Estrada ang kanyang mga tungkulin bilang senador. Pinky, maging yung nakaalitang kapatid ni Estrada na si Senador G.V. Ejercito nagpahayag din ng suporta para sa kanya. Panawagan ni Ejercito, irespeto ng taong bayan ang quote, wisdom and fairness ng ating justice system. At para naman sa kanyang kapatid, sinabi niyang, I wish him well and will continue to pray for Senator Jinggoy Estrada and his family. Sa ngayon, Pinky, hinihintay pa natin yung pahayag or yung sagot ng iba pa pang mga senador, kabilang na ni Senator Nancy Binay bilang siya ngayong chairperson ng Senate Committee on Ethics.